At para sa ating mga balita, Donald Trump walang tiwala sa ceasefire ng Israel at Hamas. At mga rebelding Hamas lalong lumakas pagkatapos ng ceasefire. Komandante ng Israeli forces nag-resign. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Matapos ang inaugurasyon, nilagdaan ng bagong Pangulo ng US na si Donald Trump ang ilang mga executive order noong Lunes ng gabi, oras sa Amerika. Habang ginagawa ang paglagda, tinanong ang Pangulo kung kumpiyansa ba siya na mapapanatili ang ceasefire sa Gaza at matatapos ang 3 yugto ng kasunduan. At ang naging tugon ng Pangulo, how confident are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the 3 phases of the deal? I'm not confident. That's not our war, it's their war, but I'm not confident. But I think they're very weakened on the other side. dagdag pa ni Trump, ang Gaza ngayon ay para daw isang malaking demolition site at sinabing kailangan daw itong itayo sa ibang paraan. Gaza, boy, I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. Tungkol naman sa tanong kung balak ba niyang tulungan ang Gaza, I might. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with Gaza. tinanong din siya tungkol sa kung ano ang kanyang pananaw sa hinaharap ng gobyerno sa Gaza. Well, it depends. I can't imagine you could have. Well, you certainly can't have the people that were there. Most of them are dead, by the way. Most of them are dead. But they didn't exactly run it well. Run viciously and badly. So you can't have that. Samantala, batay sa panayam ng Walla News sa isang Israeli envoy sa Washington, inaasahan umano na aalisin na ni Donald Trump sa mga unang araw ng kanyang panunungkulan ang naging desisyon ng Biden administration na itigil ang pagpapadala ng 2,000-pound na bomba sa Israel. Bukod dito, inaasahan din na ipapahintunan niya ang mga sanctions na ipinataw ng administrasyong Biden laban sa mga Israeli settlers na inakusahan ng marahas na pag-atake laban sa mga Palestino sa West Bank. Bukod dito ay sinabi din ni Trump, posibleng sumali na ang Saudi Arabia sa Abraham Accords, isang kasunduan kung saan isinasaayos ang relasyon ng mga bansang Muslim at ng Israel. I think Saudi Arabia will end up being in the Abraham Accords. This year? Sa ibang balita, Hamas lalo daw lumakas pagkatapos ng ceasefire. Dahil dito, komandante ng Israeli forces nag-resign. Nagbitiw kahapon sa tungkulin si Lieutenant General Herzi Halevi na pinuno ng Israeli Army sa dahilang nabigo ang Israel na pigilan ang mga pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 sa ilalim mismo ng kanyang pamumuno. Ayon kay Halevi, hindi nakamit ng Israel ang lahat ng layunin nito sa Gaza at nabigo itong protektahan ang mga Israeli, kung saan 1,200 katao ang napatay at humigit kumulang 250 iba pa ang dinukot sa mga pag-atake. Mga pangyayari na naging dahilan ng pagsiklab ng digmaan ng Israel at Hamas. Pangunahing layunin ng Israel sa naganap na digmaan ay ubusin ang grupong Hamas, ngunit hindi pa ito nangyayari. Sa katunayan, nais pangang ipakita ng Hamas na sila ay isa pa ring grupo na dapat katakutan. Yan ay sa kabila na nagsimula na ang ceasefire noong linggo.
Naniniwala ang mga eksperto na ang simbolikong pagpapalaya sa mga bihag ay palatandaan ng isang mahina at marupok na ceasefire dahil ito'y nagmistulang pagkakataon lamang para muling bumangon at lumakas ang grupong Hamas. Ang video na inyong nakikita ay inilabas ng grupong Hamas noong linggo. Ito ay malinaw umano na isang uri ng pagpapakita ng lakas at mensahe sa Israel na hindi pa sila nawawasak. Sa kabila nito'y naniniwala naman ang Israel na libu-libong miyembro ng Hamas ang kanilang napatay at na-recover din ang mga nakatagong armas kasama na ang mga rocket launchers, missile at mga baril nang salakayin nila ang Gaza Strip. Nagtagumpay din umano silang wasakin ang mga tunnel na ginagawang taguan ng mga rebelde. Pero bakas pa rin ang palatandaan na nananatili ang malakas na impluensya ng Hamas sa Gaza kahit mula nang magsimula ang ceasefire. Halimbawa nito ay ang bayan ng Khan Yunis sa timog na bahagi ng Gaza kung saan nakisali pa sa pagdiriwang ang mga rebelding Hamas at sinasabing patuloy pa rin ang operasyon nila sa nasabing lugar. Patuloy pa ring makikita ang mga pulis na kontrolado ng Hamas mula nang magsimula ang ceasefire. Patuloy ding ipinapakita ng lokal na pamahalaan doon na magiging bahagi pa rin sila sa kinabukasan ng Gaza. Pero sa kabila ng pagpapakita ng puwersa at kontrol sa lugar, hindi pa rin maitatanggi ayon sa mga eksperto na malaki ang naging paghina ng politikal at militar na kapangyarihan ng Hamas. Ilan sa mga lider nito ay matagumpay na nailigpit gaya ni Yahya Sinwar na napatay noong buwan ng October ng nakaraang taon. Napatay din maging ang mga political leaders na sina Ismail Haniyeh at Mohammad Deif na pinaghahanap ng International Criminal Court dahil sa mga kasong war crimes. Nagkaroon din ng mga pag-atake sa mga kaalyado ng Hamas na Hezbollah sa Lebanon gaya ng paggamit ng mga explosive devices at pagers noong Setyembre na naging dahilan kung bakit in-isolate ng Hezbollah ang kanilang sarili sa rehiyon. Pero sa kabila nito, nangangamba ang ilang mga taga-Israel na posibleng gamitin na naman ng Hamas ang ceasefire at samantalahin ang pagpasok ng daang-daang truck ng humanitarian aids upang palakasin ang kanilang puwersa at mag-recruit ng mga bagong miyembro. Naniniwala si Dr. H.A. Hellier, eksperto sa geopolitics at national security, na sa kabila ng pagkamatay ng mga lider ng Hamas, nananatili pa ring matatag ang grupo at mayroong patuloy na daloy ng mga bagong kasapi. Ayon sa kanya, ang brutalidad ng digmaan sa Gaza ay naghihimok sa maraming tao na sumanib sa mga militating grupo kahit hindi sila sumasang-ayon sa mga layunin nito. Bukod dito, sinabi din ni former US Secretary of the State Antony Blinken na nakabawi na ang puwersa ng Hamas mula sa mga naging kawalan nito sa gera laban sa Israel. Indeed, we assess that Hamas has recruited almost as many new militants as it has lost. That is a recipe for an enduring insurgency and perpetual war.